sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sunny Bangbang. Tayo'y magsitayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiya-kasiyahang pamumuhay. At puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Kristo ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig na ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyong tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. May bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat.
Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon o Epiphany. Mga kapatid Yesu Kristo, tayo sa mundong ito, binigyan tayo ng kanyang-kanyang kwento regarding ang ating buhay. Kahit ganong kalakas, kahit ganong kahina ang ating buhay, magkaiba po ang perspective ng ating kapitbahay, ang ating mga family members, kaysa ang pamamaraan ng Diyos para sa atin. Minsan, nahirapan din tayo how to accept ang mga salita ng ating kapatao, even they can say crazy things about you, about me, about us. Para sa kanila, kapag gumawa tayong ng masama, kahit isang beses lang, ngunit parang sila mga historian people. Hanggang sa katapusan, parang yan pa rin ang ginagamit nila to judge us. Wala tayong special na upuan, wala tayong special sa puso nila. Kaya bakit sa gabing ito o sa araw na ito, binigyan tayo ni Kristong isang mabuting halimbawa? Sa tingin ng mga alagad, siya po ay abnormal. Bakit? Kasi siya po ay lumalakat sa ibabaw ng tubig. May kaya ba kayo dito? Kaya ba ninyong gawin ito? Lumalakad kayo sa ibabaw ng apoy? Mga lectors, kaya nyo ba? Kaya. Ako kaya ko yan pag nasa panaginip ako. So sa tingin ng mga alagad, he's crazy. Kaya bakit po mga kapatid Yesu Kristo, siya po ay the special one. Dahil talagang iba siya sa lahat. Ngayon, ang hamon para sa ating sarili, kapag tinatawag natin si Kristo bilang the crazy one o the special one, dahil siya po ay anak ng Diyos, kaya niyang gawin ang mga impossible at sa mata natin sa mundong ito, siya lang ang may kaya. Okay. Kaya mula sa gospel ngayong araw, mga kapatid, kay Yesu Kristo, may 3 aral na ipinikita para sa ating lahat. Una, ginawa niya pong lahat kung ano po ang kailangan sa mga tao. Ang ibig sabihin dito ay, pagkatapos silang mag-aral, sinundan siya ng napakaraming tao. Ibig sabihin dito ay, namangha ang mga tao dahil kay Kristo. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinalayas ang mga demonyo, lahat ginagawa niya. Yung mga tao noon, hindi nila kaya yun. Si Kristo lang may kaya. Ibig sabihin dito ay, siya po ay napaka-special at sinundan siya ng napakaraming tao. Pangalawa, mga kapatid Yesu Kristo, ito po ay tungkol sa sitwasyon ng mga alagad habang sila'y tumawid sa ibang dako. Ang nangyari noon, natatakot sila, insecure. Hindi nila alam kung nasaan si Kristo, sa kabila pa rin yun.
Tapos nung nakita nila si Kristo ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, anong sabi nila? Parang siya po ay multo. May nakita ba kayo ng multo? Ha? Hindi pa. Tingnan nyo katabi nyo ngayon. Siyempre, mas matakot tayo sa mga kasama natin. Di ba? Mas delikado po ang muka ng ating kapitbahay kapag may utang kayo sa kanila, di ba? Okay. Itong mga alagad dito, natatakot sila kasi first time. Bakit ba ito? Ano nangyari kay Jesus? Kaya namangha po silang lahat. Kaya mga kapatid, ano pong ibig sabihin ito? Siyempre para sa atin, kapag namangha kayo at satisfied sa mga ginawa ni Kristo, kayo po ay kagrupon na mga tunay na alagad ni Kristo. Iwan sa kasalukuyang panahon, patay na po silang lahat. Ngunit, ang ginawa ni Kristo, ang kanyang salita at ang kanyang mission, buhay na buhay. Kapag hindi kayo na-impress, hindi kayo na-inspire, ibig sabihin, tayo'y mga multo. Kasi ayaw natin bigyan ng concern, ayaw natin bigyan ng pansin ang mga abnormal sitwasyon na hatid ni Kristo Jesus. Pangatlong aral, mga kapatid, Yesu Kristo. Siyempre, ilang beses naman ito nabanggit sa gospel. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Ako nga ito, si Kristo. Sa tagal na panahon, kapag tinatanong sa ating sarili, bakit ako natatakot? Bakit insecure ako? Kasi kapag tinan natin ng mabuti ang ating buhay, siyempre mga kapatid, para sa atin, natatakot tayo sa lahat kapag hindi natin kaya. Kapag out of the control, insecure tayo kasi hindi natin kayang gawin. Kaya, itong si Jesus, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Nakukuha nila po ang kanilang energy. Ang hamon para sa atin ngayon ay, saan mo makikita si Kristo? Sa ibabaw ng tubig? Hindi naman. Ang experience ng mga alagad, sa labas. Pero ngayon, di ba? Lumalakad ba si Kristo sa bahay nyo? Tapos sabihin nyo, sino yan? Multo. Diba? Makikita nyo ba si Kristo at did you satisfied habang siya lumalakad sa bahay natin? Namangha ba tayo? It is a big challenge para sa atin. Lastly, mga kapatid, ito po ay tungkol sa, ano ang tawag dito? Sa ating faith. Diba? Sila ay lupang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang challenge para sa atin ngayon, mga kapatid Yesu Kristo, kapag nakita nyo ang ating mga kapitbahay, tapos may puso kayo, may haba, ano ang dapat mong gawin? Nahirapan si Kristo how to express ang kanyang mission bilang tunay na anak ng Diyos. Pero meron siyang beyond agenda, hindi lamang dahil may sariling kagustuhan siya. Bakit po siya lumalakad sa ibabaw ng tubig? Kasi may konsensya sa mga nahihirap, sa mga nagugutom. Kaya ito po din ang hamon para sa ating sarili bilang tunay na alagad ni Kristo sa kasalukuyang panahon. Kapag nakita nyo si Kristo, sana po nakikita nyo rin ang mga mahihirap. Kasi God's presence ay kamuka ng mga needy person, ang mga mahihirap. Kapag tinulungan natin sila, ibig sabihin, yan po ang muka ni Kristo Jesus. Yan po ang signs ng Panginoong Diyos para sa atin.
Invited po kayong lahat po mga believers, mga mananampalataya ni Kristo, hindi upang lumalakad sa ibabaw ng tubig, ngunit upang tulungan natin ang mga nasa iba't ibang dako, tulad ng mga alagad. May hangin, may lindol, may baha. Yan ang po ang challenge natin. Namangha ba kayo o satisfied ba kayo? It depends kung gaano kalalim ang inyong experience. Spiritual exercise kasama si Kristo. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen. Hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakakatiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway pagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan na walang katapusan ang kaganapan na mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mass offerers, Mr. and Mrs. Ramon Zulia, Yetz Almario, Tita Marasigan, Virgie Ecraela, Melly Heronimo, Apostolado ng Panalangin, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero, naway patuloy na magbahagi, tandaan ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, batid namin na ipakakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tinga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ng iyong kadakilaan. At ang aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang karegtatan ng kadakilaan niyang di makmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para saan maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mahibagdibang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei itolis, pecata mortem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga minamahal kong kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangan mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pakalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa mass announcement. Ang second collection po natin ay para sa patuloy na pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating diocese sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero. Salamat po sa lahat na naging tapat sa Alay Kaloob 2024. Makakatanggap po kayo ng poster ng Our Lady of Fatima, healing oil at istampita. Pati na din po ng Alay Kaloob Kit for 2025. Mag-alay kaloob na. Tuwing Lunes ng 6:30 a.m., ang misa natin in honor of Saint Padre Pio, may pagpapahi din po ng langis sa mga may sakit pagkatapos ng misa. Bukas po, January 9, Huwebes, ang misa natin sa gabi ay para sa kapistahan ng mahal na Senyor Nazareno. Magsimba po tayo ng 6 p.m. at samahan natin ang mahal na Senyor sa kanyang kapistahan. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. January 13, Monday, ang ating 13th day devotion. May holy hour po tayo gamit ang chaplet na itinuro ng angel ng kapayapaan sa tatlong bata sa Fatima. 5:30 a.m. po ang holy hour hanggang 6:15 a.m. at ang ating misa ay 6:30 a.m. Available po ang ating Divine Mercy Calendar for only 100 pesos. Bili na at ilagay ito sa mga tahanan ninyong Jesus, I Trust in You. Available po ang Family Candle Offering sa buwan ng Enero in honor of Santo Niño. Nakasindi po ito sa lahat ng misa ng ating parokya araw-araw. Kasama po ang inyong pamilya sa lahat ng misa sa ating parokya sa pamamagitan ng inyong Family Candle Offering. Abangan po natin ang pagbubukas ng Jubilee Door ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Episcopal Coronation of the Miraculous Medal of Our Lady of Fatima. Blessing of the image of Saint Jacinta and Saint Francisco Marto at pagdating ng first-class relics ng dalawang batang pastol mula sa Portugal. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ito sa ating lahat. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Dahil sa Diyos ay mag-ibig,
at ikaw